Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng maiinit na issue na kinakaharap ngayon ng bansa, lalo na sa matinding anomalya sa korupsyon na nagdawit ng mga malalaking isda sa gobyerno na nagdulot ng matinding pagkagalit ngayon ng mga mamamayang Pilipino ay ang idinadaos na malaking rally mula November 16, 17 to 18 na inorganize ng Iglesia ni Cristo, GIL at KOJC sa Rizal Park, Manila. Subalit, bigo na naman si VP Sara Duterte at mga kampo ng mga Duterte na isagawa ang plano nila para patalsikin si PBBM. Eto ngayon ang pananaw ng mga eksperto sa nangyaring rally. Ayon sa impormasyon ay mayroong umanong balak ang mga DDS, Maisu Group, na mananawagan ng pagpapababa sa Pangulo at isasagawa nila ito mismo sa 3 araw na rally ng INC, GIL at KOJC. Subalit, pumalpak ang plano nila. Dumistansya ang INC sa mga nananawagan ng destabilisasyon, kodita at ang pag-aaklas sa Pangulo at itinaboy at hindi pinayagan ang mga grupo ng mga DDS na makisali sa rally sa Luneta, kung kaya ay dumiretso itong mga grupo sa Liwasang Bonifacio at ang iba ay sa EDSA Monument upang doon na lamang mag-rally. Nabuking din na kung sakaling magtagumpay ang rally na ito laban sa gobyerno ay ipapalit nila si VP Sara sa pagkapangulo. Isinagawa nila ito upang hindi matuloy ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente de Umano sa darating na February 2026 at isa pa upang maproteksyonan ang mga senador na kaalyado ni VP Sara na hindi makasuhan at hindi makulong, lalo na at may balita na bago ang kalagitnaan ng Disyembre ay meron na umanong mga arrest warrant na ilalabas sa kanila dahil sa pagkasangkot nila sa mga korupsyon sa mga flood control projects at pangungulimbat ng pera mula sa mga kickback ng national budget ng 2025. Bigo umano ang rally ng INC na gayahin ang 3 araw na EDSA Revolution 1 kung saan sa unang araw ay unti-unting dumadami ang mga tao hanggang sa halos sobra-sobrang tao na sa 2 araw kung saan kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Sa unang araw ng rally, ayon sa media estimates ay mahigit 600,000 katao di umano ang dumalo sa 1 to 2 million na estimates at inaasahan ng INC na dadalo. At sa pangalawang araw ay nabawasan ang bilang ng mga taong dumalo. Wala din di umanong suporta ang mga retired military group ngayong rally. Kung kaya ay sobrang nabigo sina VP Sara at mga DDS group dahil mukhang walang patutunguhan ang kanilang isinagawang rally. Ang dami ng viewers natin, hindi ko na kayo magigreet lahat ha. Hindi ko na kayo magigreet lahat. Huwag kayong aalis dito sa talakayan na ito kasi mahaba-haba itong talakayan ko. Ang sasagutin kong una, ano bang nangyari? Ano bang nangyari doon sa ano? 'Di ba, ang plano sana nito kaya nga 3 araw dahil patungo ito sa people power o kaya hanggang sa posibleng magkukudeta, posibleng magkaroon ng pag-withdraw ng military support. Anong nangyari? Bakit parang walang aksyon? Kabunyog Honorio, hi. Bakit parang walang aksyon? Yung mga inaasahan na aksyon, destabilisasyon, kudeta, parang wala. Anong nangyari? Ayan, pag-usapan natin yan. Pangalawa, natin, pag-usapan. So saan na patungo ito? Ano nang mangyayari dito? Okay? So pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Doon muna sa pag-usapan muna natin, bakit parang yung mga, kahit kasi si DOJ Secretary, kahit si DOJ Secretary Boying Rimulya ay nagsabi na ang talagang layunin ng mga rallies na yan ay patalsikin, pabagsakin ang gobyerno, si Marcos, si PBBM, para iluklok si Sara. Yan yung yan talaga yung direksyon yan. Sabi, kahit si former Secretary Ronald Llama sa talakayan namin, yan din yung paniniwala niya. Si Ombudsman Boying Rimulya, ganun din. Malinaw yung sinabi niya, napanood ko yung interview sa kanya. Sabi niya, ang purpose talaga niyan, pabagsakin ang gobyerno, ang administrasyon. Ipalit si Sara Duterte. Sabi niya. Bakit? Bakit ganon?
Eh kasi nga, senador, ah, marami ng mga kakampi ang lalo na sa kampo ng Duterte at ng minorya sa Senado, ang mga may kaso, kakasuhan at posibleng makulong. Lalo na't nagsabi si Ombudsman Buying, bago ang December 15, magkakaroon na ng aarestuhin na. May warrants of arrest na yan, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, Saldico, pati nga si Revilla, pati si Nancy Bina, yun yung mga pinangalanan. Kaya, kumbaga sinasabi nga natin, desperado na itong mga ito na dapat mapigilan yan. Kaya nga, ang naisip nila, mag-mobilize ng maraming tao. Mag-mobilize ng maraming tao. Sino ba ang may capacity mag-mobilize ng maraming tao? Iglesia ni Cristo. At saka yung mga sekta ng relihiyon, KOJC, GIL. So nag-commit sila, mag-mobilize sila. Tapos siyempre, susuportahan ngayon ng mga DDS. Mag-mobilize din, full mobilization ang mga DDS. Ang PDP Laban, nanawagan, mag-mobilize sila, mag-join sila sa mga rallies. Yun ang kanilang plano eh. Tapos na pati itong paglabas ng itong paglabas ng mga videos ni Saldico. Preparation yan sa mga malalaking rallies na yan. Yun yung makakadagdag yun sa ahitasyon. Parang mas ma-agitate ang mga tao, pati mga military, pati mga pulis, sasama na. Susuportahan na ang ipapanawagan nilang Marcos resign or patalsikin na si Marcos. Yun yung kanilang yun yung kanilang design. Ano talaga sila diyan? Kaya nga 3 araw eh. 'Di ba? Kaya nga 3 araw. Kasi kung freedom of expression ka lang, kung gusto mo lang i-express yung galit mo sa mga nangyayari sa bansa, katulad ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ng mga Jesus is Lord, ng mga DDS, isang araw pwede na yon. Pero bakit 3 days? Kasi sa unang araw, tatantyahin mo yung kakayanan mo. Sa gabi, magdadagdag ng tao. Kinaumagahan, mas madadagdagan pa. Pag ikatlong araw, talagang grabe na ang tao. Mapipilitan na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon na bumaba sa pwesto. Yan yung template, yan yung design. Kaya nga ang Malacanang naghanda rin eh. Halos sarado yung Malacanang. Si PBBM hindi nandun sa loob ng Malacanang. Inantabayan niya talaga yung mga mangyayari. Kasi may information din siyempre. May intelligence information ng military. Iba itong mangyayari dito sa 3 araw. Kahit si Ombudsman Buying Rimulya, yun ang sinasabi niya. Kahit yung mga kami ni former Secretary Ronald Llamas, ganun. Kasi kung wala namang planong extraordinaryo, isang araw lang. Hindi, 3 nga eh. Katulad ito ng EDSA People Power 1. Katulad ito ng EDSA People Power 2. Pagtitipon ng tao mula unang araw, pangalawang araw, hanggang sa sobrang dumami ng ikatlo. Problema ngayon, sa unang araw pa lang, anong nakita natin? Unang araw pa lang, na-produce ba yung required na bilang? Na-produce ba yung maraming tao? Maraming tao sa Luneta. Pero yung pinoproject nga, kung narinig nyo yung interview kay retired Major General Pokis, sila ni Mike Defensor, in-interview doon sa Billionaire News Channel, ang sabi nila, mga 1 million to 2 million sa Iglesia ni Cristo sa Luneta. Mga 300,000 to 500,000 daw yung United People's Initiative naman, GIL at saka KOJC doon sa EDSA. Yun yung number nila eh. Ngayon, nakamit ba yon? Hindi. Mas marami pa yung rally ng Iglesia ni Cristo noong January 13, yung kontra sa impeachment ni Sara. Yun, 1.8 million daw yun eh. 1 million to 1.8 million. Ay ito, ang pinakamataas na estimate ng media, 650,000 nung peak nung gabi. Nung gabi na, mga alas 7 ng gabi, yun na yung peak. 650,000 sa media na estimate yan. So, medyo pero bagamat kung titingnan mo, marami na rin. Dapat sana, kung yung original nilang plano na magkaroon ng people power, kudeta o ano man yan,
dapat ngayong araw, kung kahapon 650,000, dapat ngayon 1 million na. Tapos dapat bukas, mga 1.5 million na. Ganun yung design. Ganun dapat yung design. Kaya ang problema, kahit yung Iglesia ni Cristo, kinapos. Bagamat marami kung titingnan mo sa drone, kasi marami naman talaga yung 650,000. Pero yung tinatarget nilang 1 million to 2 million, wala. Lalo naman yung sa EDSA PPM. Yung sa EDSA PPM, lalong wala eh. Bakit lalong wala? Ay, ang estimate mong nag-rally sa EDSA People Power Monument, mula 2,000 nung 2,400 ba yun, sabi ng PNP, nung hapon. Nung gabi, umabot ng 4,000, sabi ng media. So napakaliit nun sa target na 300,000 to 500,000. Wala. Tinapos. Yung pinoproject nilang napakaraming tao, wala, hindi lang nangyari. Walang nangyari. Kasi yung EDSA People Power 1, sa unang araw, kunti. Sa second day, dumami. Sa third day, ay talagang grabe na. Ito wala na. Dapat ngayong araw, mas doble kay sa kahapon. O bakit? Ini-expect pa ba nila na mamayang gabi, bigla yung magbubuhos ng tao? Wala na. Wala na yan. So ngayon, anong nakita natin? Ang nakita natin dyan, bakit hindi natuloy ang mga plano-plano na yan? Bakit hindi natuloy yung mga plano-plano na yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Nagbago ng mukha, nagbago ng paninindigan ang Iglesia ni Cristo. Napansin nyo? Yung Iglesia ni Cristo, dumistansya eh. Dumistansya yung Iglesia ni Cristo. Tuloy yung rally nila, pero ayaw na nilang haluan ng politika. Ayaw na nilang ma-associate sa Duterte. Napansin nyo? Nung yung grupo ng Maisog, nag-uorganize sana sila ng yung grupo ng Maisog, galing sila ng TM Calao. TM Calao. Tapos may may mga placard sila na Marcos resign. Siyempre pro Duterte sila. Pagdating nila doon sa Luneta, hindi sila pinasanib. Hindi sila pinapasok. Ibig sabihin, yung Iglesia ni Cristo, parang ayaw ng Iglesia ni Cristo ng destabilisasyon. Magrarally na lang sila pero hindi sila susuporta na sa kung anumang plano yan. Destabilisasyon man yan, kudeta man yan, withdrawal of military support, people power man yan, tatayo ng military junta o kung anuman. Wala. Ayaw na nila. Ayaw na nila. Ano yon? Makikita mo yon na kasi kung talagang ang plano pa ng iglesia ay para pa sa mga kudeta na yan, destabilisasyon, pag-aalsa, kung anuman, hindi nila aayawan yung mga DDS na sumanib sana sa kanila. Nabigla nga yung mga DDS eh. Hindi sila makapaniwala yung grupo ng Maisog ni Vic Rodriguez. Pagdating nila doon, tinaboy sila eh. Anong ginawa nila? Nagsariling protesta doon sa liwasan. Wala yun sa plano nila. Wala yun sa plano nila. Hindi yun. Hindi yun ang nila. Sa totoo lang. Kaya malaki ang nabago. Kumbaga, siguro nung mga una, ang Iglesia ni Cristo yata nakakumit sa kanila, nasusuporta sa destabilisasyon o kung anuman. Pero nung huli nagbago eh. Parang nagkaroon ng pagbabago. Ang isa pa, kung napansin nyo, yung mga retired military officers, mga retired generals, na dati ay mainit ang panawagan na parang withdrawal of military support sa administrasyon, yung United People's Initiative, yung grupo nila retired Major General Pukis, retired General Orlando De Leon, yun matapang yun, talagang nananawagan yun, resign. Mag-resign na si PBBM o kaya mag-withdraw na lang ng military support ang mga military. Kaya nga kinukumbinsi si Bronner na samahan sila eh. Pero yung nag-organize na yan ng rally doon sa EDSA, ayaw nga nilang magpapasok ng mga nananawagan ng BBM resign or Marcos resign. Ayaw. Sila Eric Celes nagmarcha galing EDSA Shrine. Mainit ang panawagan nila Eric Celes.
Yung grupo niya, siguro mga 100 din sila, 150. Pagdating nila doon sa EDSA People Power Monument, hinarang sila ng pulis, ayaw silang papasukin. Bakit? Ay ang kondisyon nga ng mga pulis at saka ng organizers ng rally, walang mananawagan ng mga pag-aalsa, walang mananawagan ng mga seditious na calls or slogans. Ay yung BBM resign, yung oust Marcos, talsikin si Marcos, pabagsakan si Marcos, pag-resign si Marcos, ano na yon? Nagbo-border na di umano sa pag-aalsa. O di ano na yon? Seditious slogans, seditious calls, mga seditious na panawagan na yon. Binawalan sila. Yung leader ng United People's Initiative, ini-interview, ang sabi niya, nangako kami, walang seditious na mga panawagan. Kapag may nagsalita doon sa stage na na nananawagan na ng iba, parang ang panawagan na ay kung parang seditious na, papababain namin. Ayun, ibig sabihin, kahit yung mga retired military officers na miyembro ng United People's Initiative, hindi na rin nagsuporta sa destabilisasyon. Parang biglang nagkaroon ng pihit napansin ko. Sinusubaybayan ko yung kahapon Napansin nyo ba yon? Mga kabunyog, mga kababayan? Mas mainit pa, yung September 21 na ginawa doon sa Recto, sa Mindiola, saka doon sa Ayala Bridge. So yun, talagang mainit yun. Ang inaasahan, mauulit yun ngayon at mas matindi dahil marami ng tao. Ay wala Wala. Kaya ang nangyari, parang quitis ang nangyari, Quitis. Yung inaasahan na pasabog, palso. So wala. Kaya ako ngayon, kung sa ngayong araw, pangalawang araw, wala na to. Wala na to, mga kabunyog, mga kababayan. Itong yung original nilang plano, wala na yan. Kaya ito? Ngayon, ano nang mangyayari ngayon dyan? Bakit kasi nangyari yan? Kung akong tatanungin, ang tingin ko dyan, mga kabunyog, mga kababayan, nangyari yan dahil alam nyo kung bakit nangyari yan, yung ganyan? Bakit parang hindi natuloy yung plano? Hindi nasunod yung plano, yung design? Kasi patungo sana ito sa people power, pag-aalsa, pag-aaklas, o kung anuman, hanggang sa kudita, o kung anuman, withdrawal of military support. Bakit hindi? Alam nyo kung bakit? May tatlong importanteng bagay kung paano nagtagumpay ang EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Yun sana dapat naayos nila para magtagumpay itong EDSA People Power 3 nilang to. Huwag na nating i-consider na EDSA 3 yung kay ERAP kasi bigo naman yun Yung pagtatangka noon na lusubin ng Malacanang. Kala mo Abilido. Alex, Abilido. Biro lang yun, Biro. Thank you. Oo. Sir, we were not informed by any district or regional officer regarding those ghost projects. Well, anyway, I'm just citing official records. Records of the DPWH submitted to the ICI, investigated. Yun lamang po So, anyway, kung hindi naman ikaw yun, talagang yung AI danger yan no? Opo, Your Honor. Okay. Napanood niya rin ba kaya yun? Napanood mo rin ba? Yes, Your Honor. Pero sigurado ka hindi mo boses yun? Hindi po, Mr. President. Alright. Ano exactly sinabi doon? Napanood ko na, kalimutan ko na Mr. Chair, nalilimutan ko na rin, Mr. Chair. I want to forget about that also. Basta ang maliwanag lang doon, wala kang luxury vehicles. Kasi napapag-usapan mga luxury vehicles Parang wala ka ring mga mansion, parang ganun. At wala ka ring ghost project, pero maganda yung asawa mo. Hindi ikaw yun? Unfortunately, Your Honor, it was not my voice. Ako, I believed it was you when I watched it Ikaw, did you believe it was you when you watched it?
No, Your Honor. Because you knew that it wasn't you. Kasi alam niyong hindi ikaw. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ayun lang totoo. Okay. Senator Marcoleta, baka gusto mong bawiin yung sinasabi mo. Anyway, thank you. Bigla Thank you, talaga- Mr. Chairman. Ayoko na. Mr. President, talagang bigla siyang gumawa po talaga. We now asked Mr. and Mrs. Diskaya, may nakuha po ba kayo doon sa inyong files? Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. So ito lang po, mga ilang piraso So, ilan? lang po. Mga ano lang po, 2 USEC, parang 6 yatang... Pakibasa mo nga Kong. yung ledger. Opo. Bago mo i-submit sa amin, pakibasa mo lang for the record. Your Honor, okay lang po ba? Kasi baka po hilingin na lang po namin sa executive session po kasi para po sa kaligtasan po namin. At pangalawa po, hindi pa po kami... Curly, ng WPP po. pinangalanan mo lahat yung 17 na congressmen. Yung pangalan po, pwede po. Pangalan lang po. Anong diferensya kung papakita mo yung pruweba? Hindi ba parang maniniwala kami dahil meron kang pruweba dyan? Kasi kung sinabi mo lang mga pangalan, wala ka namang backup document, hindi kami maniniwala basta-basta. So bakit kailangan ng executive session? Binanggit mo na nga yung mga pangalan. Ano pang kinatatakot? Mas nakakatakot yung nagbanggit ka ng pangalan, wala ka namang pruweba. Kesa doon sa nagbanggit ka ng pangalan na may pruweba, kasi sila matatakot sa'yo. Your Honor, kadalasan po kasi kapag nagbabanggit po kami dito, minsan po nagagamit po ng iba't ibang ahensya para kasuhan po kami. Yeah, Hindi pa po kami... Nevertheless, you will submit that to the committee, di ba? Kasi may subpoena Yes to po, sa yes STECOM po, kami. Your Honor. Yes po, Your Honor. O kindly submit it to us. Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Kung pwedeng itanong kina Mr. at Ms. Diskaya kung yung 2 dokumentong isusumite nyo na sa komite also covers projects na pinasukan ninyo with government mula 2016 hanggang 2022. Your Honor, pinasa na po sa inyo po yun nung misis ko po, yung hiningi po ninyo na subpoena po para doon sa po niya, company niya. Naipasa na po yun. Pero meron din po kami extra ngayon dito. Di po. So, categorically... Ay, di pala dala. Kasi, ang sa pagkaalam ko po, hindi nyo pa sinasubmit yung ledger or list nyo ng mga proyekto mula 2016 to 2022. Paki-confirm lang, Ms. Diskaya. Naipasa na, di ba? Ako ba? Or si Curly? Ako. Oo. It was attention to me, the letter. So I passed it. Kailan yan? October 21, it was received by the Senate. Lahat ng documents except for the ledger kasi I don't have any personal knowledge on the ledger na hawak ko. So, including po projects from 2016 to 2022 until 2025. Up to present. Okay po. So, including 2016 to Yes, 2022 for Alpha and Omega. projects. Alpha and Omega as requested by Just the for Senate. Alpha and Omega. Hindi po, okay, good po kung nasubmit nyo na yung Alpha and Omega from Yes po. 2016 to 2022. Pero Yes. ang hiningi ko po nung hearing na iyon ay mga proyekto ng lahat ng mga kumpanya nyo I from was just 2016 complying to whatever 2022. was on the list that was requested from Alpha and Omega. Then, Mr. Chair, I welcome na nakapag-submit na po sila for 2016 to 2022 partial. So, standing pa rin po yung request ko that they submit the other projects ng iba pa nilang mga kumpanya besides Alpha and Omega still for 2016 to 2022, Mr. Chair. So, kindly submit the ledger and can you now name the personalities na related sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Your Honor, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo? Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si... si ano po, si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo,
si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Ay, okay lang po, Your Honor, kung ano na lang po, executive session na lang po para po sa... Submit na lang. Alam mo, supina. Ay, isasubmit na lang po namin po. Ito po, submit. Ganon din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Marami. Hindi ako makarelate sa'yo. Your Honor, okay lang po ba isubmit ko na lang po kasi masyado pong mahaba? Never mind. Ganon din yan eh. Pahirapan mo pa kami pa magbabasa. Ano ito, yung amount? Pati amount? Percentage. Okay. Your Honor, umpisan ko na lang po kay Yusek Terence Calatrava. Ano po, ito pa yung mga date niya. Ang date po niya is December 11. December 11 is... Yung gulo. Mas maganda to, sir. Sa ino. At, Ito. wait. 2024. I don't... Yung percentage na yun. Ito yung rate na binibigay. Okay. Your Honor, December 11, 2024 po, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos, nung December 11 po, is another 30% ulit. Of what? Of, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. 30% of 100 million. Yes po, Your Honor. And then, March 25 is another 15 and 30%. May project yan, naka-indicate kung anong project. Yes, Your Honor. Oh, sige, anyway. Sige, proceed. March 31 is March 31, anin ko lang po. March 31 is 15 million. November 20 is 15 million. December 5 is 18 million. December 6 is 1.5. December 7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million. April 18 is 101 million. May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Lagi pa yung total. Matay mo po. Kay Yusek Bernardo naman po, through his, kay DE, sino ba yun? DE Manibulusan. Nung January 4 is, 2022 is 2.450. January 12, 2022 is 3.675. September 2022 is 2,260,000. September 7 is 2,680,000. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po, Mr. Chairman, just through- quick intervention. Yes, Senator. Pwede ba i-confirm ho to ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, Yusek Bernardo.
Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects. If